Ang episode na yon ay sponsored ng Magellan TV. Isipin mo mula sa pagkakatigil ay bigla kang aabot sa 120 milya bawat oras sa loob lang ng 3.9 na segundo. Iyan ang pangakong tinupad ng Top Thrill Dragster Roller Coaster simula pa nung una nitong sikat na biyahe noong 2003. Ang 420 talampakang taas na ride sa Cedar Point ay hindi na gumalaw matapos ang malagim na aksidente na nagdulot ng matinding pinsala sa utak ng isang babae. Kaya sa video na ito, susuriin ko ang mga insidenteng nagpatigil sa Top Thrill Dragster. Isang mainit na linggo sa Ohio noong Agosto 15, 2021. Si Rachel Hose, 44 mula Swartz Creek, Michigan, ay naglakbay para maranasan ang 17 segundong gravity-defying ride. Hindi niya alam na ang simpleng pagpila sa ride na ito ay magbabago ng kanyang buhay habang buhay. Habang nasa tuktok ng huling pagbaba ang Top Thrill Dragster, naputol ang isang piraso ng metal mula sa tren ng roller coaster at tumama kay Hose sa likod ng ulo. Nasaksihan ng kanyang ama, si Robert Edmonds, ang insidente. Nakita niya ang itim na parisukat na lumilipad at tumama sa anak niyang babae habang bumabalik sa istasyon ang tren ng roller coaster. Saan galing ang mahiwagang itim na parisukat? Paano ito natanggal habang umaandar ang ride? Nang inilunsad ang Top Thrill Dragster noong 2003 ito ang pinakamataas at pinakamabilis na roller coaster sa mundo noon. Sa Top Thrill Dragster, mararanasan mo ang totoong drag racing kabilang ang Christmas tree light countdown bago magsimula ang roller coaster. Pagkatapos, inilulunsad nito ang roller coaster ng 400 talampakan ng tuwid paitaas sa 70 bigring ahon sa bilis na 120 milya bawat oras. Pagkatapos, dahan-dahang umaakyat ang ride sa tuktok bago bumagsak pabalik na may 270 degree na corkscrew twist pababa. Walang opisyal na bilang ng pumila sa Top Thrill Dragster noon, pero ayon sa attendance records, kaya nitong magsakay ng mahigit 700 katao bawat oras gamit ang turnstiles. Sabi ng isa pang saksi, ang tumama sa babae ay lumipad na parang metal disc sa ere. Si John McDermott, kasama ang kasintahan at 6 na taong gulang na anak na lalaki, ay nagsabing mga 20 talampakan siya mula sa babae habang nakapila sa ride. Nang makita niya ang metal na kasing laki ng palad tumama sa karamihan, nakita rin niyang bumagsak ang biktima sa sahig at sumigaw sa sakit. Nakapila rin noong mapaminsalang hapon na yon si David Vallo, isang rehistradong nurse. Sinabi niya na napakagulo ng eksena, puno ng mga tao na sumisigaw at tumatalon sa mga gate papunta sa labasan. Nang marinig ni Vallo ang sigaw na may nasaktang babae, agad siyang tumakbo sa gitna ng tao para hanapin ito. Pagkatapos, siya at ilan sa mga ibang bisita ay nag-alis ng kanilang mga kamiseta upang subukang gamutin ang kanyang mga sugat sa abot ng kanilang makakaya. Dumating agad ang emergency medical services ng park. Makikikita sa body camera footage ng EMS ang mga taong nakapalibot sa kinaroroonan ni Hose sa sahig. Nakuha rin ito ang isang deputy sheriff ng county na wala sa tungkulin habang ipinapaliwanag niya ang kanyang nasaksihan sa nakapanlulumong pangyayari. Nakita namin lahat na lumipad yung palayo. Umakyat yon hanggang tuktok ng isa sa mga bagay na yon at bumulusok pababa. Si House ay dinala sa kalapit na ospital na ayon sa mga ulat ay di pa natutukoy na uri ng pinsala sa ulo. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya, ilang araw matapos ang insidente, siya ay nasa ICU at critical dahil sa pinsala sa utak. Ano nga ba ang hindi pa natutukoy na metal na naging sanhi ng karanasang ito? Matapos ang insidente, nagtungo ang mga investigador ng Ohio Department of Agriculture na nagsisiyasat sa lahat ng amusement ride sa estado sa Cedar Point. Matapos ang aksidente, nag-inspeksyon sila, sinuri ang libu-libong maintenance at witness reports, mga laboratory findings at in-interview ang higit 10 staff ng Cedar Point. Nalaman kalaw na ang metal na tumama kay Hawes sa ulo ay isang L-shaped bracket mula sa likod ng roller coaster car. Ayon sa investigador, ang bracket na kasing laki ng palad ng adult ay nakakabit sa likod ng kotse at dinisenyo para nakaangat sa ibabaw ng riles. Ang bracket o proximity flag plate ay epektibong nakikipag-ugnayan sa roller coaster operating system na nagsasabing dumaan na ang tren sa isang bahagi ng riles. Habang bumababa ang ride mula 420 talampakan, natanggal ang bracket at kalahati ng mga tornilyo, tumama ito sa ulo ng biktima.
Sabi ni David Miran, hepe ng Amusement Rides, huling ininspeksyon ang Top Thrill Dragster 3 buwan bago ang insidente noong Mayo 14 at walang natuklasang malaking problema. Dahil dito, pumasa ang atraksyon sa inspeksyon ng estado para sa rides at idineklarang sumusunod sa pamantayan noong Mayo 15, 2021. Dahil sa batas ni Tyler na ipinatupad noong 2017 matapos mamatay si Tyler Jarrell na tumilapon mula sa isang ride sa Ohio State Fair, kailangang inspeksyonin lahat ng roller coaster 2 beses kada taon nang hindi bababa sa 2 inspektor. Nakatakda ang pangalawang inspeksyon ng Top Thrill Dragster sa Setyembre, habang araw-araw naman sinusuri ng parke ang roller coaster. Matapos ang aksidente, isinara ang $25 milyong na ride sa natitirang season ng 2021 para sa mas malalim na investigasyon. Sa ulat 6 na buwan matapos ang insidente, natuklasan ng Ohio Department of Agriculture na kulang ang ebidensya para patunayang nagkasala ang Cedar Fair Entertainment Company sa anumang paglabag. Kasama sa mahaba at 620 pahinang ulat ang accident report ng ride, pagsusuri ng daan-daang maintenance records, mga salaysay ng mga saksi at mga panayam sa mga staff ng Cedar Point. Sabi ng Department of Agriculture, ang investigasyon ay hindi para tukuyin ang sanhi ng aksidente, kundi para tiyakin na sinunod ng parke ang lahat ng batas at regulasyon para matiyak na ligtas ang ride para sa mga bisita. Walang nakitang kapabayaan dahil na inspeksyon ang ride at flag plate noong gabi bago ang aksidente at walang nakita o natagpo ang sira. Nabanggit sa buong ulat na ang mga bolt na buo pa noong umaga na ika-15 ay nasira dahil sa biglaang pagkabali dahil sa sobrang puwersa. Isa ay biglang nabasag sa pagitan ng ulo at katawan ng bolt sa pagitan ng naunang maintenance checks at ng insidente. Sa panayam sa maintenance staff ng truck at roller coaster, nabanggit nilang may 2 insidente ilang buwan bago ang aksidente kung saan napalitan nila ang mga nawawalang bolt sa Top Thrill Dragster. Makikita sa maintenance record ilang araw bago ang insidente na may manggagawang nagigpit ng 16 brake bolts at nagayos ng preno noong Agosto 13. Ayon sa manager ng maintenance, ang proximity flag plate sa likod ng bawat roller coaster tren ay tinatanggal at ibinabalik bawat off-season ng parke. Dahil sa nabawasang paggamit noong COVID pandemic, binawasan ang overhaul matapos kumonsulta kay Intamin gumawa ng ride. Gayunpaman, sinabi ng mga investigador na isinasaalang-alang nila ito nang matuklasan nilang walang nilabag ang park at sinabi nilang sumunod ang Cedar Point sa kanilang kasunduang bawasan ang overhaul. Ayon sa ulat, ang maintenance program ng Cedar Point para sa roller coaster ay sumusunod sa rekomendasyon ng gumawa. Natuklasan na ayon sa maintenance records, aktibong nagsasagawa ng inspeksyon, pagkukumpuni at preventive maintenance ang mga staff sa roller coaster. Nagpatupad ng stop operation order ang estado matapos ang inspeksyon sa ride noong Agosto 16, isang araw matapos ang insidente noong 2021. Naitala nito ang mga depekto gaya ng maluluwag na tornilyo sa fixed brake fins at brake framework. Bukod dito, natuklasan na maraming tornilyo ang mali ang klase o grado at may ilang mechanical na problema sa mga bagon ng roller coaster. Natuklasan din niya ang posibleng sira sa brake assembly ng ride. Nanatiling hindi pinapatakbo ang ride para sa season ng 2022 kasunod ng isa pang masamang balita mula sa Cedar Point noong Setyembre 6. Pagkatapos ng 19 na season ng operasyon kung saan 18 milyong riders ang nakaranas ng kauna-unahang strata coaster sa mundo, ang Top Thrill Dragster, gaya ng pagkakakilala mo rito, ay ire-retire na. Sa paggawa ng video na ito, may malaking crane na nasa lugar at tinanggal na ang ilang bahagi ng launch track. Kahit ng insidente noong 2021 ang nagparetiro sa coaster, hindi ito ang una. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang banggitin ang sponsor natin na yon. Mahilig ka ba sa mga dokumentaryo tungkol sa sakunang gaya nito? Kung ganon, para sa iyo ang Magellan TV. Sa ngayon, pinapanood ko ang Alive. Isa itong masusing sinaliksik na dokumentaryong serye tungkol sa mga sakuna, ikinuwento mula sa pananaw ng mga nakaligtas na may talino at likas na udyok na mabuhay. Ang episode na Mammoth Mountain Miracle Men ay tungkol kay Eric Lemarch, isang profesional na hockey player na naipit sa Sierra Nevada Wilderness sa mahigit 11,500 talampakan. Ang kanyang 7 araw na kwento ng kaligtasan ay isang tunay na himala. Ang Magellan TV ay isang documentary streaming service na gawa ng mga filmmaker. Sa pag-sign up, pwede kang pumili mula sa mahigit 3,000 at 500 oras ng full-length na dokumentaryo at may 15 hanggang 20 bagong episode kada linggo.
Dahil dito, ang Magellan TV ay may pinakaiba-ibang nilalamang pangkasaysayan na makikita saan man mula sinaunang panahon hanggang modernong kasaysayan, agham, kalawakan at iba pa. Pwede kang manood sa iyong TV, laptop o mobile device sa halagang 4.99 kada buwan. Nag-aalok ang Magellan TV ng libreng unang buwan ng streaming sa mga manonood ng Dark Records para mapanood ang alive at iba pang palabas tungkol sa kasaysayan. I-click ang link sa description para simulan ang libreng buwan ng dokumentaryo. Madalas isara ang ride para sa maintenance ng komplikadong hydraulic launch system. Lahat ng mechanical o electrical na bahagi ay may limitadong buhay at kalaunan masisira din. Napakaraming bahagi sa sistemang ito, kaya kailangan naming bantayan ang bawat isa sa kanila. Noong Hulyo 14, 2,044 na tao ang tinamaan ng lumilipad na debris habang sakay ng ride. Ayon sa ulat, napunit ang launch cable na parang makapal na metal na lubid habang inilulunsad, kaya tumama ang mga piraso ng metal sa mga sakay. Hindi naman delikado ang kanilang mga sugat, karamihan ay galos at hiwa na ginamot sa park. Noong Agosto 7, 2,016 na sakay ang tinamaan ng debris habang nasa coaster nang matanggal ang launch cable mula sa ride. 2 ang ginamot sa minor na sugat at isinara ang top thrill kinabukasan para imbestigahan. Hindi tiyak kung anong nangyari kay Rachel Hoss o kung gumaling siya sa kanyang mga sugat. Ang huling pahayag na inilabas ng pamilya ay ilang araw matapos ang insidente noong 2021 nang dali ng biktima sa St. Vincent's Hospital sa Toledo. Labis na lungkot ang pamilya sa aksidente sa Cedar Point at nagpasalamat sa mga nagdasal at nagpadala ng mensahe. Patuloy na ipinaglalaban ni Rachel ang kanyang buhay at hinihiling ng pamilya ang privacy. Hindi mapipipilila ng trahedyang aksidenteng ito ang mahigit 380 milyong tao na sumakay ng tinatayang 1.7 bilyong roller coaster rides sa mga parke sa buong US taon-taon. Panurin mo ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Mag-like at mag-comment ka kung gusto mong suportahan ang channel.